Repair natin. So this is from Gigabyte Philippines. So hindi na repair nila. So ito ay nireplow ang GPU chip or nirebowl. So tanggalin natin yung plugs. Maraming plugs. Ayan o. Marami. So yan natin yan. Hirap pag dami ng plugs. Bali hindi naman kasi issue yung GPU chip niya, pero ang pinorse nung ng siguro ng technician na nag-check, may problema sa GPU chip. Pero ang issue lang yan, yung SIMD resistor na maliit dito, saka itong MOSFET na to. Yan. So dead kasi ito, hindi matukoy, hindi nagawa ng big cord. So yan ang so, na may display na to. So, may mga plugs lang. Kailangan natin. Good morning. Welcome sa Video Card Repair. So ito na ating benchmarking. Ayan po yung GPU. 3090 po yan. So ito po siya. As you can see. Running na po yung benchmarking. Para po akong nasa oven. Ang init po. Yan naka-radiator kasi. So mababa lang naman temperature. 60 degrees. 75 hotspot. So memory 88. So mababa lang yan. So ayan yung specs ang nire-repair natin. Ayan o. So 3090 yan. Okay, kaya check na lang po. Ayan, so nira na rin natin yung VRAM niya, yung kanyang 24GB. Ayan po, nabasa natin. So wala tayong error cycle na nagaganap. So ibig sabihin, good sa ating VRAM. So running po siya na kalating oras. Ayan, as you can see, ang init po dito. Sobra, napakainit. Ito, para ako nasa oven. Ayan, so nira na din natin siya sa superposition. Ito ang ating score. Ayan, so okay na okay po. Perfectly working po. Gumagana po na maayos yung ating GPU. Ayan. So ito po ay nakalagay sa riser. Ito yung riser niya. Parang galing na ito ng service center ng Gigabyte. So marami na yung pinagagalaw. Pati ito pinaghihinangan na yan. Puro plugs na. Ayan o, puro plugs na. So line number natin ay ito po. Ito po. So galing po ito ng Gigabyte Philippines according sa customer. Bali, kumbaga sa doktor, yung GPU nito nireplow, nirebowl yata, tapos pinagagalaw na. Kumbaga sa doktor, yung utak yung tinira at saka yung puso. Pero ang problema talaga nito ay daliri lang. Nasa daliri lang yung pinaka problema. Kumbaga sa doktor. So example lang po yun. So yun. So ayun, nung nadali natin. So actually basic lang yung problem. So nakita ko yun. Okay, so okay na po siya. Ayan. So extend ko na lang yung may video nito na may mga plugs na tinanggal natin. Okay? Ayan guys, bali ito yung problema niyan. So sinabi ng customer. So na ito yung mga naging problema. So as you can see, ayan. So ito, ayan yung mga naging issue niya. Kaya check na lang. Bali nireplow na kasi ito, pinalitan na to, pinalitan na, pinalitan na to, pinalitan na. Pinalitan na, BIOS, ginalaw. Pero ang pinaka problema niya na hindi po yan. So ito lang ang pinaka problema niyan. Okay. Ayan, so ginalaw na rin to, na-replace yan. As you can see. Ayan. So pakita ko sa inyo yung aking ginawa dyan. So ayan yung ginalaw ng customer. So ayan, puro plugs na. So see. Ayan o. So galaw na. Ayan. So ayan. So ayan. Bali yung ginawa natin, ito lang yung problema. Itong MOSFET na yan. DRM MOSFET. At saka, yun, may missing din pala yan. Ayan. So pinalitan na natin yan. Ilagyan ko na yan. So may missing yan dyan eh. Okay. So ang pinaka problem lang talaga, ito lang at saka ito, yung resistor dito. Ayan. Nung makikabit natin to, so lumabas yung problem dito. May issue dito. So yan lang yung pinakasira talaga ng GPU. Pero napakarami ng ginalaw. Kung napansin niyo dun sa mga natin. Ayan, napakarami ng ginalaw. So yun man, ganoon pa man. So okay na siya. So perfect na siya, gumagana na po siya. Ayan. So magandang temperature, baba. So yan lang po guys, ang ating update from Video Card Repair. This is Tech Jonathan. Thank you for watching. Bye for now. Ito pala yung ating isa. May mga plugs din ito. Nagkalat yung plugs dito. So ayan, as you can see, nilinis ko na yung plugs. Yellow na dito. Dito ko siya nilinis yung plugs. So baka tumulo dito yung plugs or ano, hindi lang natin alam. Mukha kasing hinihinang din ito. Ayan, meron siya mga, nilinis ko na nga lang ito po. Nakali tayo na black blue. Yan o. Ayun, papansin nyo pagka inano siya,
Hindi naman siya liquid damage, gawa ng iba yung itsura niya. Yan. So, sana gumagana pa tong riser ni customer na to. Okay. Benchmark natin dito later. Okay, update ko na lang kayo guys. Itsura niya. Yan. Linisin natin to, i-check natin kung okay, good. Sana maging good para makatipid si customer. Kasi pang laptop to, mapupunta na ito sa desktop. So yun lang guys, muna as of today. So, ginem testing naman natin siya. As you can see. Ayan, so yung APS natin ay ayan. Tinetesting. Oh. Ayan yung testing, game testing naman natin. So yung timer natin na ito. Ay, may timer ba to? Aha. Close. Kailangan pa natin i-exit talaga ang games kasi dito wala. Kailangan i-exit yung games. So yan, benchmark na natin sure sa wala sure wala problema yung GPU kasi sure naman to hindi nainit ang GPU chip. Ngayon kasi nainit na siya. So okay, so ito na, ina-assemble na natin yung ating bahayan. So ito, kakabit ko na lang. Okay, i-compile na lang natin yung mga videos. Kakabit ko na, nilinis ko na rin siya. Kabit na lang natin. Okay, ito na siya. Ayan yung design niya. Design. Ganito. Ayan yung design. Ayan. Ang loob. Ayan. So, ayan likod. Ayan. Ilalim. Aorus. Package pala to, Aorus. Okay, finish. Yan, finish. Yan. Finish. Ito siya. Yan ang correct model. Okay. Aorus. Yan yung pinakaano mo. Thank you. So, ito na yung ating final event. Laptop natin siya tinesting. So, doon sa desktop kasi may Type-C. Ayaw gumana doon. Try natin dito sa laptop. Ito na. Detect na siya. So, nakikita nyo yung ating GPU. Yan, 3090. Umiilaw din natin siya. Doon sa ayaw mag-detect sa motherboard. Hindi ko alam bakit. Yeah, so, ayan as you can see. Magana. Okay. So, yan. Na-detected. 3090. Okay. Then sa device manager, so yan, detected laptop kaya Type-C. Ayaw dun sa sa desktop, may Type-C kasi yung desktop na yan, hindi ko alam bakit siya na-detect. So ayan, hindi siguro, baka hindi talaga pang desktop, pang laptop lang. Ayan, okay na. Minsan kasi yung sa desktop, iba yung gamit USB tapos riser. So sa riser siya sinasaksak yung sa mga ganito. Tapos yung display nandun din sa port, nakalagay sa port ng dito sa likod. Yung sa mga desktop. So, iba siguro yung settings, hindi ma-detect dun sa Pero may display siya, hindi ma-detect. Hindi ma-detect itong So, pang laptop lang siguro talaga. Ayan benchmark natin din sa laptop. 3090. So, okay na. So, perfect sir. Pwede na kunin. Okay din pala yung riser. So, buti na lang may laptop pa pala ako ditong Type-C. Hindi ko napansin Kaya nakalimutan ko kasi na may laptop ako. Nang isip ay nakapokus sa sa repairing kasi marami tayong nire-repair kasi kaya nang i-focus lang. So, ayan. So, hindi pa tayo nakakapag-lunch break 12:37 na. So, okay na po siya sir. Pwede na pong kuhanin. Okay, lagay ko na lang ulit yung mga takip. Nakala ko kasi, tinester ko din kasi ulit itong riser. Kompleto naman may voltage, may So, kala ko, ayaw kasi umilaw din pati dun sa desktop din, Ayaw nito umilaw. Dapat may blong ilaw. Ayaw umilaw dun. So, baka pang laptop lang. Kasi sa likod siya nakasalpak yung Type-C mo. Ayan. Hindi ko alam bakit ayaw sa desktop. May Type-C rin naman siya. Ayan. So, never mind. All good. It's working. Ayan. So, baya Intel i5 tayo. Hindi naman to pang gaming laptop na to. So, ito lang kasi may Type-C.
Okay po, so hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. This is Tech Jonathan. Bye for now.